igado or buko sa kahit anong tawag dito. Pareho ng plato doon sa bahay. Kasi yung mga plato na nandoon, ako nagpadala din sa balikbayan box. Kaya ito pa, ginagamit namin pang picnic. Sabay-sabay na lang. Ano ba ito? Igado or bukos na tayo. Pareho lang yung lasa niya at yung ingredients. Yun nga lang sa igado, mas marami ang liver na ginagamit. Kaya tinatawag nilang igado. Pero sa lahat, halos pareho. Na boil ko na tsaka na chop. Meron akong giniling brown pork para hindi lang puro liver. Wala kasi memory ang phone ko na ubos kaya maglalag na naman.
lang kalami. Patis. Bibiling ano dito kasi yung lamang loob or yung mga pituka-pituka ng baboy na meron nila. Kundi ang meron dito ay liver. Meron sa mga Asian supermarket. Kaya ang kararating lang namin kahapon. So wala pang time pumunta sa Asian supermarket. Yung mga ginagawa nilang parang mga lupis-lupis diba o pang dinuguan na nakapapili na tapos naka-freezer. Kaya lang ayaw kong gumamit ng ganun minsan kasi matagal nang naka-freezer na ganun. Hindi siya fresh. Isang aga ko din natulog. Alas 4 pa lang ng madaling araw dito, gising na ako. Kaya magluto din ako ng ayan, itong festival ng tawag na marinig ng laksa. Namili kami ni Oliver, may nabili kami mangga, kaya lang yung price niya
1 pound 99 ang isa liit-liit. Parang Indian mango lang. So, ngayon din bumili kami ng dalawang ni Oliver. Tapos, meron pa dito apple mango. Yan. Mainit kasi yan sa Pilipinas. Minsan, walang ganang kumain pag mainit. Sa Luyot, may napili ako kaya lang medyo nalalan ka na. Bumili ako ng tatlo bago. Dahil mayroon pa akong labong. Kaya tamang-tama yung sa Luyot na nakita ko kahapon sa Turkish shop. Bababuo ko na kaya. Tapos ayan, ganito ang talong dito. Malalaki. Yung talong. So mayroon pa mas malaki dyan. Yan, may okra. Hindi ko masyadong yung namimiss ang mga gulay natin kasi meron din naman dito sa amin sa inyo. So yan, masarap na pang-almusal yung ninyo. Yan si Mada ni Ninyo Mulak. Ayan pala yun. May ohil, ang flavor. Ito naman, yung may itlog na maalat. Itlog na maalat. Yan. Tinira ni Ashley sa kanya. Gusto niya yung ohil na ensamada. Marami yung kasalubong. Yun nga lang. Marami din yung chicharon na uwi ko. Okay na. Kasi masyadong mabigat eh. Tsaka takot talaga ako dun sa airport at baka ma-random na ano doon, mapili na ikaw yung bubuksan ng bagay. Kasi mayroon doong isang babae. Yung check-in na naka-check-in na siya ng luggage niya tapos may dalawa siyang hand carry tapos yung handbag niya medyo malaki so ayaw nilang payagan na ano siya na dalhin niya yung dalawang hand carry niya kasi per passenger ang allowed talagang hand carry isa lang nagkataon naman na mayroon siyang tinutulak na small luggage tapos yung Chanel niyang bag medyo may kalakihan. Kaya gusto siya mag-charge. So, galit na galit siya talaga. Kaya, yan ang ayaw kong mangyari sa akin yung iniiwasan ko talaga yung nakaproblema sa airport. Tapos, yung nakasabay din namin puti, dalawang mag-asawa. Inano din sila dun sa gusto pagdating dito sa England. Ewan ko kung anong chinek nila sa kanila. Gusto. Kung napapatingin na lang ako sa sarili ko dahil alam ko may dala akong mga daing. Tsaka bagoong buti na lang. Thank you Lord. At okay naman yung naging biyahe namin kahit na nito malayo. Ang biyahe na malayo. Para inuot yung lasa. Ang dami pala sa mga
kainin tayo. Chili powder. Yung iba mamaya kala ni Bibigyan ko. Yung pagkakaisa. Ito, ang ganda yung gulay. Ng konti. Ito naman na yung sarap medyo maasin. Ayun. Dami. Spices ni Ashley ang dami. Powder na luya. Ubus na. Spices. Dali lang magluto. Kaya doon sa palengke, di ba, yung mga karinderya, nagulat ako nung pinabili ako ni tatay ng yung ano niya, ba yun, bumili ko bupis. Parang ganyan lang, isang sandok. Yun na yun, 80 pesos. Madalang pag magluluto, marami na ang isang kilo. Mahal na pala sa Pilipinas yung mga pagkain. Sabi, parang nasa ibang bansa na rin yung presyo. Yung ibang mga pagkain dyan. Tapos doon sa palengke naman, minsan nabubudol. Iba-ibang presyo yung sinasabi. Kaya hindi ko masyadong na-enjoy yung pamimili doon. Parang kasi feeling ko nabubudol palagi ako doon.
diba, dun sa palengke yung mga isdaan doon, hindi lahat may presyo. Kahit na sa mga karnihan. Tapos, ang daming, ano talaga, Diyos ko, malangaw. Yung mga karni-karni na, ano, sa palengke, ba't ganun? Pinahayaan nilang dinadapuan ng mga langaw. Yung mga paninda nila. Kaya nakakawala ng ganong bumili. Tapos yung mga frozen food nila, na-defrost na maghapon. Siguro pagdating ng hapon yun at hindi nila nabinta yung mga nakalabas sa ano, freezer nila, mga natuna na mga ano, paninda nila, ibabalik nila ulit sa freezer. So hindi siya safe na kainin, kaya maraming na ano din dyan, food poison. Hindi lang sila aware yung mga tao dyan. Pero yun ang mga dahilan. Kasi yung mga pagkain, pag once na na-defrost mo na, kailangan lutuin mo na siya kagad. Hindi mo pwedeng i-defrost tapos i-freezer, i-defrost, i-freezer. Ano na yun? Minsan magkukos na ng sakit sa mga tao. Isa pa rin yung nangyari sa pagkain, diba guys? Siting ulit. Hindi pa, yung sukat. Parang gusto ko yung maasim-asim pa. Sinong kumakain ng ganito guys, pwedeng pang almusal, pang pupukan daw, ulam-ulam ba? Ay, yung gayon sa pupukan. Ako na ako sa garden. Galing sa garden, tinanim, bay leaves, yung dahon ng laurel.
yung ceiling mahaba, talagang mahaba dito. Ganyan siya. Mahaba na. Yan lang maganda dito sa England kasi may makakaluto pa ng mga adobo, tapos yung gamit ay fresh na dahon ng laurel. Marami yan dito, ginagawa lang nilang halaman, hindi nila ginagamit sa pagluluto mga tanim ng mga tao. Pero yung mga Pilipino, syempre parte yan ng ating kusina, mga pampalasa. Kita na ba kayo ng ganito guys? Asin na kulay violet. Asin lang din. Kaya kulay violet. Luto na. Dito. Kailang yung dahon ng laurel. Nakalimutan kong maglagay ka agad. Yun pala yung tulong sa lasa. Ilagay na sa dahon para lumasa ko siya. Yan, hindi magdala ka ng lunchbox mo. Pwede mong baunan sa trabaho mo. Then kita ang baon mo.
makikita ninyo walang bedsheet kasi hindi kami nabili ko dito sa bahay. Pero may nabili akong mga magic sarap pero hindi ko pa ginamit dito kasi masarap naman na. May kanin. Kakain na. Tikman lang. Luto na rin kayo guys, diba? Madali lang. Ilang minuto lang. Kain tayo. Yan, igado, bopis, kahit na anong tawag ninyo dyan, pareho lang yung lasa. Sa amin, alas 7 na ng umaga. Kaya ito ang breakfast ko.